GG! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, tutuloy natin ang discussion. Sisimulan pala natin ang discussion para sa beams. Analysis ng beams sa steel design. So first, let's introduce ano ba si beams? So yung mga beams, ito yung type ng structural member as we are all familiar. And primarily, ang binubuhat niyan or ang load na dinadala niyan nagko-cause ng flexure or bending. Diba? Yung ganitong shape na nagagawa ng beam. So that's bending. Meron namang ibang klase ng beams na nagdadala din ng axial load, such as the one we call beam columns. So column talaga yan most of the time. Pero sila kasi ay subjected sa transverse horizontal load rather. So merong axial, merong horizontal. Siguro nakikita mo na ang mangyayari, magbe-bend like this one. Yan. So we call this a beam column. So for this one, focus tayo sa beams. Yung meron lang flexure or possibly meron din namang axial load, but most of the time they are hindi nag-govern. Mas mababa, kumbaga, kumpara dun sa bending na nagkakos. So meaning, most of the time, yung design na yon, negligible na yung load niya sa axial kasi nga, kapag dinesign natin sa bending, expect na natin na magiging safe siya dun sa axial. Okay? So, yun ang beams. Yun ang i-design or i-analyze natin sa chapter na ito. Kapag nagde-design tayo ng beam, ang pinaka-common or the common shape na ginagamit talaga natin is yung I. Or specifically, yung W, yung S, yung M na shape. So, ginagamit din minsan yung channel, pero kadalasan ginagawa pa din siyang build-up. Ang mahirap kasi kay channel, if you can observe, di ba ganito lang yung shape ni channel? Unbalanced kasi yan. Mahirap yan kapag nagde-design ng beam kasi weak siya sa kabilang side. Diba? Yung kabilang side niya mas mahina kumpara doon sa other side. Right? So mas practical na gumamit ka na lang ng I para hindi mo na i-take into account yung pagiging asymmetric or hindi symmetrical, hindi magkamukha na shape ng channel. So I talaga ang paborito kapag nagde-design tayo ng beams. Minsan, ginagamit yung mga HSS. There are certain scenario, hindi naman pinagbabawal na gumamit ng ibang shape. Okay? Pero speaking of practicality and syempre ease of designing, mas gusto natin yung WS or yung I na lang to be general. Ngayon, kung gusto natin mag-design ng beam, importanteng malaman natin kung ano yung magiging or nagiging behavior niya under load. Although familiar na tayo, let's say meron tayong simply supported load such as this one. Right? Ang ginagawa natin sa strength of materials, kung gusto nating makuha yung moment sa loob, okay, although may mga shortcut tayo sa pagkuha ng maximum moments or moments within the beam, ang basic or yung fundamental way to do or to solve for the moment and shear is to cut. Diba? After mo makuha ang reactions, magka-cut ka dyan, ma-expose yung certain sections ng beam, and then draw natin si shear and moment diagram. Okay? So let's say sa beam natin, gumamit tayo ng I shape. Okay? Now, if it is experiencing an internal moment or subjected to a load causing yung bending, we know that this particular shape, makaka-experience yan ng tinatawag nating tensile stress. Diba? O yung bending stress or flexural stress given by this formula, MC over I. Yung bending stress or flexural stress. And as you can notice, yung moment, i-multiply natin sa C, which is siya yung
distance from the neutral axis hanggang dun sa extreme fiber. Ito ay kung gusto mo makuha yung maximum. Kung gusto mo lang makuha yung normal, edi i-multiply natin sa my, or it is equivalent to my over I, wherein si y, and contrary to c, siya yung distance from neutral axis anywhere, papunta doon sa anywhere mula sa NA hanggang doon sa taas. Okay, that's distance. Yung y na yan, kahit saan yan along this length. Kung gusto mo lang makuha yung bending stress. So therefore, if that is the case, ang mabubuo nating shear, stress rather, ay pwede nating i-plot sa tinatawag nating, what do we call this one? Stress diagram. Okay? Wherein, ma-showcase, ma-observe natin that at the neutral axis, yung stress natin ay 0. Of course, tama naman, di ba? Kasi nga, yung distance or yung y dito sa center is 0. And as we go pataas or pailalim, tumataas yung stress. So, malamang naisip mo na, for sure, kapag nagde-design tayo ng beam ngayon, importante na ma-determine natin or ma-take into account natin yung stress. Okay? Yung tensile or bending stress na kayang dalhin ng beam. Doon ang anchor ng ating design. And consequently, dahil siya ay related sa moment, kapag nagde-design tayo ngayon ng beam, si moment yung tinitingnan natin. Okay? Now, to further give us an idea kung paano nag-behave si beam in the presence of a loading, check natin itong particular beam na to. Once nag-apply tayo, let's say, a point load, magkakaroon dyan ng shear. Magkakaroon ng moment. And if we draw the shear and moment or the moment diagram, ito yon. Yan yung moment diagram na mabubuo if we apply a point load sa isang simply supported beam. So obvious, we can see here sa diagram, sa moment diagram, na at the center of the beam, sa midspan or sa midpoint, nandoon yung peak, nandoon yung pinakamataas na moment. Or basically, nandoon yung maximum moment. So yun ang tinitingnan natin kapag nagde-design tayo. Ano si maximum moment? Okay, so nag-apply tayo ng load sa ating beam, naka-experience siya ng moment, and at the same time, di ba, kapag may moment, merong bending stress. So magkakaroon ng stress. Ito yung shape natin, yung I shape. Ito yung magiging stress or yung magiging behavior niya under stress. So doon sa extreme compression fiber, yung taas, and yung ilalim, the extreme tension fiber. So hopefully, familiar kayo sa nangyayari sa beam, di ba? Nakakabuo siya ng happy face kung unload na sa taas. Yan. And yung taas na part o yung top fiber ng ating beam, ang tinutukoy na top fiber natin, if this is the neutral axis, yung gitna, yung centroid, lahat ng nasa taas niya, we can say that is the compression fiber. Kasi nga, yan ay under compression. Natutulak. And yung ilalim, if you can observe, di ba na-stretch siya? So yung ilalim ng neutral axis, yan naman ay subjected sa tension, stress. Okay? And yan tinatawag din nating tensile, tension fiber. So pag sinabi nating extreme compression fiber, yun yung pinakadulo. Or extreme tension fiber, yung pinaka-ilalim. So anyways, yung pinaka-extreme compression, nandun yung maximum stress, of course. And yung nasa ilalim, nandun yung extreme tension. So kapag nag-add tayo na nag-add ng load, so ang goal natin, ma-observe natin ang behavior ni beam as we apply the load hanggang sa siya ay mag-fail. Ano ba ang nangyayari within the beam? So nag-add tayo ng load. Obviously, di ba, tataas yung stress natin. So doon sa pinakaunang scenario sa letter A,
yung actual stress sa beam, siya ay less than pa sa yield stress. So, ano ulit sa yield stress? Ito yung stress wherein although nag-i-increase tayo ng load, 'di ba? Nag-i-increase tayo ng load at that point, but yung deformation ay nagkakaroon ng increase in deformation pero hindi nagkakaroon ng increase in load. Remember sa stress strain diagram natin, yan yung horizontal na dire-diretso lang. So lumalayo siya sa strain, ibig sabihin nadadagdagan yung deformation, pero yung stress, yung nasa y, yung ating y coordinate natin sa diagram, hindi gumagalaw. So ibig sabihin constant yung stress. We apply the same load, yet nag-increase ang strain. And at the same time, inote mo that as long as nasa less than pa siya ng yield stress, nandun pa siya sa elastic region. Naalala yan? Sana naalala mo. Yung part wherein kapag tinanggal mo yung load, babalik pa sa original. Babalik pa kayo sa dati. Pero pag lumampas ka na doon, wala na. Finish na. So, meaning dito sa una, kapag tinanggal mo yung load, okay, babalik pa sa dati. Diretso natin, nag-apply pa tayo ng load. Ano nangyari? Yung actual stress, sa dulo pa lang ha, sa dulo pa lang. Yan, ibig sabihin, yung flange pa lang ng I. Alam mo yung flange ha? So, yung flange pa lang ng I, siya pa lang yung equals sa yield stress. So, okay tayo doon. Okay? Gusto natin mag-fail yung beam. So, nag-add pa tayo ng add. So, nang nag-add pa tayo ng loading, notice that nung una kasi, yung dulo pa lang natin, yung nag-yield. Di ba? Pag sinabi natin nag-yield, yan yung deformation, wherein wala na, permanent na yung deformation mo at that point. Nag-yield na din yung flange natin. So at this point, nag-deform si flange, buong flange na ha, kanina wala pa eh. Hindi na babalik. Okay? And nag-add pa tayo na nag-add hanggang sa dumating sa point na yung buong beam natin nag-yield na. Okay? So at this point, yung beam natin, it is said na na-reach na yung tinatawag nating plastic state. Ano nga ulit pag sinabing plastic? Unang-una, yan yung deformation. Or kapag nag-deform, permanent na. Or yung point wherein na-reach na ng ating steel ang permanent deformation. And yung midpoint or yung midspan natin, yung location ng maximum moment natin, is said to exhibit yung tinatawag na characteristics na ginagawa ng isang hinge. Or specifically, yung tinatawag na plastic hinge. Sir, ano yung plastic hinge? Literally, yung nakikita mo nangyari sa figure, ito yung original beam, nag-bend. And note mo, permanent na yan. Ano po ba yung hinge? Si hinge, di ba, ganito yan. Okay? Sa statistics, ang hinge, siya yung merong vertical and horizontal resistance. Pero, hindi niya na kayang magdala pa ng moment. So, at this point, yung moment, wala na, i-release na, hindi niya na nga dadalhin. So, magbe-bend na siya. Although, nakasabit pa rin yung bakal. Hindi pa siya nag-rupture. Hindi pa naputol. Pero wala na. Alam mo yung ginagawa ng door, yung pintuan natin, di ba may hinge doon? Yun yung tipong pag tinulak mo yung door, gagalaw na lang siya. Parang ito, pag in-apply mo ng load, parang nakaganon siya, biglang gaganon na lang. Wala na. So, yan yung sinasabi nating point wherein nag-fail na talaga or wala, na-finish na yung ating beam. Okay? So, ibig sabihin, ito yung failure state. Ito yung in-expect natin na kapag dumating na sa point yung beam natin dito, fail na siya. Okay? Sa letter C kasi, yung web natin, kaya pa. Lumalaban pa siya eh. Pero dun sa letter D, wala na yung buong beam natin. Lahat ng part, mapa-flange, mapa-web, nag-yield na. Okay? At that point,
magkakaroon na ng plastic hinge wherein yung ating beam ay magro-rotate na lang. Alam mo yun yung parang may nilagay kang tornilyo dyan. Di ba? Ano bang nangyari sa tornilyo? Okay? Gaganon. Horizontal, biglang babalik dito. Hindi niya na i-resist si rotation. So, ito na yon. Ito yung ating beam. Ito yung plastic neutral axis. Yung centroid. Okay? And then, yung taas niya, di ba, nasa compression. Yung ilalim, nasa tension. Okay? And para makuha yung mga forces na yan, yung compression forces, the tension forces, ano nga yung stress? Or yung force? Diba? Stress times area. Right? So yung AC, yan yung area sa compression. AT, the area sa tension. Ano sa Fy? Yan yung yield. Stress. So sa part na to, kukunin natin yung plastic moment. Okay? Ito yung moment wherein na-reach na ng beam natin yung plastic state. And that plastic moment can be obtained by solving, okay? By finding the resisting couple. Ano nga pag-couple? Diba? Kukuha ka ng point, mas maganda dito sa kung saan nandun yung isang load, either kay C or kay T, para merong mag-cancel. Okay ha? Yun yung couple. So, kukunin natin yung couple moment. So, that is simply by finding the moment about point C kung saan nakatutok si C or about point T kung saan nakatutok si T para merong makancel. So here, di ba? C is equal to T. Wag yan. Dito sa plastic moment. Fy AC times A. Pwede ring Fy AT times A. So hopefully nasusundan. And yung 80 na yan, nasaan ba yung plastic neutral axis? Di ba nasa gitna naman? Kaya maganda yung I-shape kasi symmetrical. So, ibig sabihin, yung nasa taas and yung nasa ilalim, yes, it should be A over 2. Okay? And yung A over 2 times A na yan, kung makikita mo, yung A over 2, kasi nga tigkakalahati yung compression and tension ng total area. Itong part na yan na yung equivalent nung Z na nakikita nyo lagi kapag nag-check kayo ng properties ng steel shape. That is what we call the plastic section modulus. Ano ang unit niyan? Ano si A? Area. So naka-square, mm square, let's say. Ang A is distance, so mm. So ang magiging unit ng plastic section modulus most of the time ay naka-cubic mm or cubic inches. Okay, so yan yung plastic section modulus. And para makuha si plastic moment, yan na yun, Fy times Z. Okay, so hopefully, nagkaroon ka na ng ideya sa mga masalimuot na buhay ng beams. Okay, sige. Punta tayo sa stability ng beam. So si beam, base sa na-discuss natin sa part na to, yung beam pala, hanggang hindi niya pa na-reach yung part wherein yung buong shape ay nag-yield, we can say na kaya pa. Diba? Lumalaban pa siya, diba? Sa letter A, sa B, sa C. Although, medyo alanganin na sa C, we can say that at this point, stable pa yung ating beam. So sabi nga dyan, no, if the beam can be counted to remain stable hanggang ma-reach na yung fully plastic condition, yung letter D, full plastic na yung buong shape, therefore, yung strength ng beam natin, yung strength ng shape natin, we can say that it is equal to, yes, yung nominal moment, siya na din yung plastic moment. Okay? Ayan. So for this one, yung kasunod na figure, ito yung mga possible scenario na pwede nyo ma-encounter sa ating beam. Ilan to sa mga failure part or failure point ng ating beam?
if it is not stable enough. So, tingnan natin. We apply a load sa ating beam. Nakita mo yung nangyari sa shape natin? Sir, anong nangyayari dyan? Ito yung beam natin. Dahil nag-apply tayo ng load, ano nangyari sa kanya? Tumagilid. Okay? Failure yan. Yung ganyang klase ng failure, ano yung ginagawa natin? Ito naman ay wala pang masyadong parts of the discussion as sa problem solving. But it could help you have an idea kung ano yung ginagawa natin para maiwasan yung ganitong failure. Para maging stable yung beam natin, anong ginagawa natin para maiwasan to? Naglalagay tayo ng, ng bracing doon sa, as much as possible, sa top flange. Kasi as you can see, anong nangyayari dito? Mas malaki ang chance na tumagilid si beam. Para nakaganon siya, biglang, ang hirap kasi, no? Biglang gumanon. Diba? Biglang gaganon, tatagilid. So, ang ginawa natin, lagyan natin ng support sa gilid. Napaka-basic, di ba? Napaka-basic. So, kaya makikita nyo minsan sa mga beams natin, naglalagay sila ng cross frame or minsan, diaphragm. Okay? Kung meron namang slab, feeling ko, not feeling actually, kung may slab naman dyan, so tingnan nyo na lang sa design ng inyong beams. Kung sa tingin nyo ay magiging problema natin yung pagtagilid, okay, kasama naman to sa mga i-consider natin once we start solving for problems. Kasama sa mga failure na i-discuss. Or i-consider natin yan. Torsion yan. Para maiwasan yan, maglalagay tayo ng framing, bracings, okay? Para maging stable lang yung ating beam. So, classification ng shapes. Mayroon tayong classification ng shape according sa AISC. And this one is kinuha na din or naging basis na din ng NSCP, ng sariling code ng Pilipinas. So, meron tayong compact shape, non-compact, or slender. So, familiar na tayo sa slender, di ba? Yung slender and non-slender. Okay, alam na natin yon. Which is, nakadepende lahat yan sa width to thickness ratio. Okay, doon tayo nakatingin. Width to thickness ratio. Para sa I-shape, the ratio for the projecting flange is BF over 2TF. Familiar na tayo dito, di ba? Yung BF over 2TF. Okay? Yan, yan yung width to thickness ratio para sa unstiffened element. And para naman sa web, yung stiffened natin, di ba, H over T sub W. So, wala namang bago dito para sa width to thickness ratio. Ang ginagawa lang natin, or yung pinakabago dito sa part na yan, is i-compare natin siya ngayon sa bagong category. Diba? So, nung una, after natin makuha si width to thickness ratio, kino-compare lang natin sa table para malaman kung siya ay slender or non-slender. Pero dito sa beams, kailangan na nating kunin or i-compare siya sa bagong basis, which is para naman malaman kung siya ay compact or non-compact. Meron tayong table dyan. Sa exam naman na isasama yan or sinasama sana ng instructors nyo. If hindi, edi GG. Pero may table dyan na binibigay naman. Pag hindi, itong formula na to, which is exclusive para lamang sa mga hot-rolled I-shapes in flexure, okay, pwede nyo nang sauluhin yan. Ito ay para lang sa I-shape. Marami pa yan, pero kung meron man kayong dapat sauluhin, ito na lang yon. Okay? Kasi nga kapag flexure, di ba, kadalasan naman, I-shape naman kasi yung ginagamit doon. So, most often than not, kung makalimutan nyo man yung sa iba at naalala nyo to, malaki ang chance masolve nyo pa din kasi nga kapag beams, I-shape talaga ang binibigay. So, anyways, i-compare natin, sir, kay compact and non-compact. So, anong titinan mo?
Kapag yung nakuha mong lambda, ano nga itong lambda? Width to thickness ratio. Kapag yung width to thickness ratio natin is less than sa lambda p, ano to? Yung upper limit para sa compact. Saan yan? Ito. Ano? Yan. Kukumpir mo dyan. Kapag less than siya dyan, siya ay, okay, the flange is continuously connected to the web. The shape is compact. Okay? Pag sinabing compact, ay yung compact, ano ba pag compact? Yung, continuously connected to the web. Web. And kapag naman between yung ating nakuhang lambda sa lambda p and lambda r, yung range natin, ito, kapag between siya dyan, we can say the shape is non-compact. Kapag mas malaki yung nakuha natin doon sa lambda r, ano siya? Yes, is slender. Okay? So, ang pinakamagandang shape kapag nagde-design ka, sana, ay compact. Yung less desirable, non-compact, and ang pinakaayaw natin, yes, slender. Di ba ayaw natin ng slender? Kasi parang sobrang payat na nun eh. Okay, so importante na sa ulo nyo to. Okay, ito rin yung BF over 2TF and yung H over T sub W. Okay, sige. Okay na tayo dyan. Punta tayo sa, ano bang kasunod? Bend and strength ng compact shape. So, si beam, pwede yung mag-fail sa tatlong possible scenario. Yung tinatawag nating lateral torsional buckling or LTB, flange local buckling, and web local buckling. Okay? So, yan yung tatlong failure mode natin. And kapag nagde-design tayo or nag-analyze tayo ng member using the code, yung tatlong failure na yan, kino-consider na talaga yan. Kasama na yan. So, wag yun ang problemahin. Automatic, kino-consider na yan. So, makikita nyo yan kapag nabasa na or na-discuss na natin yung mga formula. Okay? So, ano-ano ba yung tatlong failure modes na yan? So, bigyan lang natin ng idea yung sarili natin kung ano yung mga tatlong yan. Ayan, so ito yung mga failure na tinutukoy natin. So, para may idea tayo, ano pag sinabing L or LTB or lateral torsional buckling? So, ganito yon. Yan. Pinulot ko lang to sa internet, of course. So, ito yung beam. Ito na yung nakita nyo kanina. Nakita mo yung shape na eye? Ano? Ito na yun. Saan na ba yun? I believe, ito yun. Ito yung tinutukoy natin. So, this is lateral torsional buckling. Okay? Ito yung shape. Ito yun. Ayan. Nakita mo, parang nagkaroon ng torsion. So, somehow, nag-rotate yung shape natin. And at the same time, nag-move siya ng sideways. So, merong lateral movement, yung sideways, and at the same time, merong rotation. So, yun yung lateral torsional buckling. Okay? Sige. Punta tayo sa flange local. So, itong LTB, we can say that this is somehow globalized. When we say globalized, malaking portion ng beam or buong portion ng beam na experience, yung buong shape, yung buong eye, gumalaw, nag-deform. Okay? Global. Buong beam. And when we say flange local and web local, the word local, it pertains or it tells us na yung failure nasa isang part lang ng beam. Ito yon. When we say flange local buckling, nakita mo? Yung flange lang yung nag-fail. Diba? Due to the concentrated load, most of the time, concentrated load ang cause niyan, diba? Nagkaroon ng flange local buckling. Also, this happens if yung flange natin sobrang, we can say, yung unstiffened element natin sobrang slender. Right? Kaya, i-check natin yung pagiging compact niya sa web. Yun ang purpose nun. Ng flange and web na width to thickness parameters na kino-compare natin. Dahil dyan natin malalaman
if yung beam ba natin ay susceptible sa flange local backlink and sa web local backlink. Most of the time, or lahat ng beam, sila ay possible mag-fail sa LTB. Okay? Most of the beam. Pero para dun sa flange and sa web local, depende yan sa makukuha mong width to thickness ratio. Okay? So para naman sa web backlink, although may nasamang screenshot dito, ito yung web, Ayo, nakita mo na nangyari? Ganyan lang naman yan. Para lang may idea ka. Okay? So, sige, tuloy na natin. Ang design ng members for flexure. So, alam na natin yung tatlong possible failure mode ng ating beam. Okay? Kapag na-reach na yung plastic moment, yung MP, and naging fully plastic, pwede na siyang mag-fail by LTB, flange local backlink, FLB, and yung WLB or web local backlink. So according to the section 506 ng NSCP, the National Structural Code of the Philippines, yun ang gagamitin natin sa pagde-design. Okay? The design flexural strength. Yung nominal, di ba, M sub n or Mn. So kapag design strength, so phi, Mn. Okay tayo dun And a lovable flexural strength, so para sa ASD, can be determined using this formula. Right? So dahil ito ay yielding, tama? Yield to, nag-yield ang ating steel. Ang ating factor ay 0.9. So hopefully hindi nyo pa nalilimutan yan. 0.9 kapag yielding, pag may kasamang putol or rupture, 0.75. So dahil yielding to, wala namang naputol, nag-deform lang, 0.9. 1.67 naman para sa ASD. Okay? So the provisions, for all provisions in this section, the nominal flexural strength can be determined using section 506.2 through 506.12. So marami talaga yan. So the provisions in this section are based on the assumption that points of support, so lahat ng mga support natin ay restrained against rotation about their longitudinal axis. Okay, ibig sabihin, nasusupport or nare-resist ng ating reactions yung longitudinal. So pag sinabi yung longitudinal, so i-research nyo na lang. So lahat ng ginawa natin, assumption natin, kaya niyang i-resist yung rotation. So kapag ito yung beam, ito yung side view, ang longitudinal, syempre yung front view, di ba? Yan. So kaya niyang i-resist yung rotation, yung pag-ikot dito. Yan. Okay, so hindi siya gagalaw. Meaning, yung rotation, lahat i-resist ng buong, nung shape mismo. So, si shape na yung magdadala, hindi yung support. Okay, kumbaga, assume na natin yung support, okay siya. Kaya ni support yung rotation na yon. Ibig sabihin, hindi mo pa problemahin si support. Assume natin na okay si support, problema na lang natin, yung shape, siya yung i-design natin. Okay? So, ito yung mga ilan sa terms na may encounter natin sa susunod na part, C sub B, or yung tinatawag na lateral torsional backlink modification factor. Okay? Ito yung formula. So, sasauluhin to. Kapag binigay, hindi maganda. Pero sinasaulo talaga to. Sinaulo namin to dati. So, 12.5 Mmax, 2.5, 3MA, 4MB, 3MC times RM. Minsan, binibigay na yung C sub B. Pero minsan na yan. Malaking chance yun, Yun na yung pinapahanap. Kasama sa pinapahanap. Kaya, importante na marunong kayo gumawa ng shear and moment diagram. Kasi, kailangan mong kunin, tinan mo, yung absolute value, so mapa-negative, mapa-positive moment sa quarter point, sa center line, sa third quarter point ng unbraced segment. Okay? Tapos, yung maximum moment. So, kukunin mo yan lahat para makuha yung C sub B. If given, maganda, pero expect mo na may possibility na ikaw yung kukuha niyan. Kaya dapat ma-recall mo na kung paano kumuha or gumawa ng shear and moment diagram, or mas okay, kaya mong gumawa or kunin yung moment at any of these points. So 1/4, 1/2, and 3/4. So si RM naman, lagi naman yung 1.0, the cross-section monosymmetry parameter. So 1.0 naman yan most of the time.
para sa doubly and singly symmetric members. Okay? Ito pa, yung C sub B, pwede mo siyang gumamit ng 1.0 for all cases. So, conservative yan, conservative. So, pwedeng C sub B. Okay? Pag sinabing conservative, ibig sabihin, safer side pala to. Yung 1.0 na yan pag ginamit natin. So, for cantilevers or overhang, when the free end is unbraced, so C sub B is equal to 1.0. So, makikita natin later on kung ano yung effect ni C sub B sa strength ng ating beam. And from there, makikita nyo kung ano ba yung effect. Kung 1.0 ba ay nakakapagpalakas or nakakapagpahina ng beam kumpara kapag isa-solve natin yung buo. So, i-observe nyo na lang kung ano yung mangyayari. Siyempre, sa exam, although nakalagay siya sa NSCP, hindi nyo gagawin to kasi mali yan, mamalian yan. So, kapag nagde-design na kayo, siyempre, kapag nagde-design kayo ng inyo, pwede nyo nang i-take yung C sub B as 1.0. But for exams, hindi pwede, siyempre. Okay? So, galing naman sa NSCP. So, sa design, okay lang na pag tinatamad ka, 1.0. Yun nga lang, possible, dahil conservative yan, lagi mataas yung makukuha mong shape. Kumpara kung ano lang talaga dapat yung kailangan. Okay? Sige. So, ito na, specific para sa doubly symmetric compact I-shape members. So, hopefully, naalala mo na to. Yan. VMN, design strength. So, para makuha yung ating strength, punta tayo sa 506.2 para sa doubly symmetric compact I-shape members channels bent about their major axis. Haba. Yung nominal flexural strength ng ganitong shape, ano ba pag sinabing I-shape? Alam mo na yan, yung I. Pwede rin channels. Bent about their major axis. Ano ba yung major axis? So, kung ito yung shape natin, naka-horizontal yan ha. Ito yung support. Yan. So, ito yung front. Ano ba to? Anyways, nandito ka, nakatingin. Yan. So, yung I ang makikita mo. So, kapag bent about major axis, so nandito yung load mo, nandyan. So, nakaganon. Yan. So, ito yung major axis. So, bent about the major axis. Okay? So, ito yan. Ibig sabihin, ang ginagamit nating inertia ay yung mas malakas, yung IX. The same with channels. So, pwede rin pa rin itong gamitan sa mga channels. As long as they are doubly symmetric. So, most naman ng I-shape, or actually, lahat yata, ng I-shape and ng channels, symmetrical naman, di ba? Pag kinat mo sa centroid, magkamukha yung taas at baba. So, hindi ko kasi sure, baka meron palang hindi, kaya sinabi ko siguro. Pero as far as I know, lahat ng nakita kong I-shape and channel, symmetrical naman about their neutral axis. Ano pa yung compact. Ano yung titingnan natin? Dapat compact. So, i-check mo yung web and yung flange, dapat compact. You know? Having compact webs and compact flanges. Okay? So, kapag compact ang web, dito ka sa section na to. So, yung MN niya, di ba alam natin siya equal sa MP? Okay? Para ma-check natin muna yung limit niya sa yielding or sa plastic moment, this is the formula. Okay? Mas maganda sa ulado niyo na to kasi madali lang namang alalahanin. FYZX. So, ito yung una mong i-consider. Ito yung limit niya for yielding, yung plastic moment. Okay? Next, para naman sa limit niya sa lateral torsional buckling. So, of course, alam na natin may failure si beam sa LTB, sa flange, and sa web. Okay, sinama na lang natin yung yielding kasi kasama sa limits yan. Ito na yung na-discuss natin kanina. Okay, for yielding, FYZX. Ito naman yung idadagdag natin. Ito yung failure for lateral torsional buckling. Siyempre, hindi na natin diderive to. Mamamatay tayo. Kita mo naman yung formula yun, no? Tapos diderive mo pa. Wala na. Baka dumugo na yung utak natin dyan. Pare-parehas tayo. So, thank you kay NSCP kasi direct sub na yung formula. Kung given yung C sub B, nakita mo na, yun. So imagine mo, kung ang C sub B natin ay 1.0, so to give you an idea, usually yung C sub B, kung ima-manual mo, greater than 1.0 yung lalabas dyan. 1.14, 1.2, basta mas malakas. Mas malakas, mas mataas sa 1.0. So imagine mo kung yung 1.0 ang ginamit mo, ay yun ang pinakamababa na lalabas most of the time.
Yes, pinapahina mo sadya yung strength ng beam mo. Kasi mas maliit yung makukuha mong MN. So, affected yung design mo ngayon. So, kapag gumamit ka ng 1.0, automatic, conservative yung iyong design, meaning, mas malaki yung makukuha mong beam shape than necessary. So, kapag nagde-design ka, okay lang naman. Kasi papunta ka namang safe side. Okay? Basta sa exam, wag niyong gagawin yon. Ibang bagay yon. So, ito na. Para malaman kung papasok sa lateral torsional buckling, kailangan mong i-check yung mga parameters, yung mga criteria na to. Yung L sub B is less than L sub B. Sir, ano yan? Ano yung L sub B? So, ito yung unbraced length. Okay? Yung length between points that are either braced. Ibig sabihin, kung ito yung distance between dun sa mga bracing, so ito yung beam natin, so may brace ka dito at dito, pwede ring may support ka, okay? Alam niyo na yung bracings, di ba? Sige, paalala natin. Ano example ng bracings? Ano yun? Yun. You know? Pag may nilagay kang nakatukod doon, bracing na yung tawag natin dyan. Lateral bracing. So kung may ganyan, hindi necessarily support. Ito kasi support. Yan. Minsan, bracings, ganito. Cross frame or diaphragm. So yung distance between those two, sa mga bracings na yon, we can call that, yung distance na yon, as unbraced length. Okay? Or L sub B, yung length between points. So ito na yon, yung distance na to. Mula dun hanggang dun. Okay? Okay. Usually given yan, yung L sub B na yan. Punta tayo sa next part. Si L sub P is less than L sub B or less than L sub R. So, may L sub B ka na, i-check mo sa L sub P, paano kunin sa L sub P? Alright, sana yon. Hanapin natin. Yun. Atay tayo dyan. Isa formula pa lang yun eh. 1.726 RY is karat ng E over FY. Sa LR naman, ito yun. Dati, pinasaulo pa sa amin to. Joke lang. So, haba ng formula na yan. So, naawa ako sa inyo. Hindi nyo nasasauluhin yan. Bibigay natin sa exams yan. So, focus kayo ngayon kung paano i-apply yung formula. So, intindihing maigi. Although, nakalagay naman na dito ang gagawin, diba? Ano lang, titinon mo lang. Kukunin mo sa L sub P, si L sub R, i-compare mo dun sa brace length, yung L sub B. Tapos check mo, less than ba siya? Between or greater than kay LR? Ayun. Kung nandun siya sa number 1, hindi mo na, kumbaga, discard mo na tong 5062.2. Hindi mo siya gagamitin. Kapag siya ay between ng L sub P and L sub R, ito yung formula, yung mahaba. Kapag mas malaki yung L sub B sa L sub R, itong panghuli. FCRXS. Wow. Pero syempre, i-check mo yan doon sa MP. Okay? MP. Kukompare mo sa nakuha mo doon sa yielding. So sir, anong gagawin natin pag may nakuha tayo? Yung mas mababa sa dalawa. Di ba kapag nagde-design tayo or nag-a-analyze, kapag meron tayong nakuhang strength, yung mas mababa, yun yung mag-govern. So i-check natin kung mas mababa ba. Kung ano yung mas mababa sa dalawa. Kung mas mababa itong 506.2.1, ito yung strength ng beam. Kung mas mababa yung nakuha natin dito sa 506.2.2, ito yung gagamitin nating strength ng beam. So again, ito ay para sa compact shape na eye and channels, bent about their major axis. Okay, so mahaba talaga yung formula. So kayo nang bahalang mag-aalala niyan. So pwede nyo screenshot. Yan, screenshot nyo na kaya. Or isend ko na lang yung PDF. Anyways. Sige, screenshot nyo na. Baka matagal pa to eh. Although nasa NSCP naman yan. Okay. Ito pa. Okay. Screenshot. Okay. Ano pa? Ito pa. Post nyo na lang. Ayan. Okay. Meron naman sa NSCP niyan. Hanapin nyo lang yung chapter 506.2. Nandun yan. Galing NSCP to. Siyempre. Okay. Next. And meron pa pala. And 4W symmetric eye shape. Sorry guys. Dami kasi talaga yan eh. Yan. So yung C, kailangan ba natin yan? Yun, nandun oh. Yun oh. Yun. Yan. Kapag I ang shape, C is equal to 1. Okay tayo dun ha? Kung I yung shape, C is equal to 1. Pero kapag channel, patay tayo dyan. Okay, yung C natin ay H sub O over 2.
multiply natin sa square root ng iy over c sub w. So marami talaga, kaya ma-familiar dapat kayo sa formula. Kapag I, C is equal to 1 for channel, ito. Okay? So where, yan yung H sub O is yung distance between the flange centroids. Okay? In mm. So para sa part na yan, okay, pwede rin namang naka-inch. So okay lang yun na, naka-inch. Okay, next. Okay, next part. Oo nga pala, baka malito lang kayo. So, naka-English, naka-essay kasi nakalagay dyan. Pero syempre, kapag naka-English units tayo, hindi MPA yan, di ba? KSI tayo. KSI, tapos inches raised to 4, inches cube, yan, and so on. So, para lang malinaw. Okay, nakalagay kasi dito MM eh. Sorry, galing kasi yung NSCP. Yung NSCP ay naka-SI si NSCP. That's why ganito yung nakalagay doon. Pero huwag kayong matakot. Okay lang yan. Okay. Ito na yung mga L sub B natin. So, as I said earlier, ito yung mga bracings natin, di ba? Kapag may bracings tayo somewhere in between, naglagay tayo ng ganyan dito, ito yung L sub B natin, liliit. Okay? Ito naman yung L sub B kapag walang nakalagay. So, simply supported beam lang yung meron tayo. Okay. Yan. So, check mo yung diagram na to. Ganito kasi yung nangyayari dyan. As you can see, itong distance, itong x coordinate natin, yung horizontal coordinate, yan yung L sub B natin. And as you can see, siya ay nakapartner sa ating strength. Okay, yung N sub N natin sa y-axis. And yung L sub B natin, as long as less than siya sa L sub B, observe mo, di ba? Yung L sub B natin is less than L sub B, ang kanyang strength ay equal sa plastic moment. Ibig sabihin, walang instability. And ito talaga yung gusto natin kapag nagde-design tayo. Kasi nagagamit natin to its full potential yung strength ng ating beam. Di ba? Pero the moment na yung L sub B natin is lumayo ng lumayo, humaba ng humaba, dumating siya dun in between ng LP and L sub R, ito na yung part wherein nagiging inelastic na yung ating beam and humihina na yung strength niya. That's why nagkaroon tayo ng bagong formula. Yan. And yung pangalawa. Okay? And para naman sa dulo, kapag lumagpas ka pa doon, dumating ka sa point na yung L sub B is greater than L sub R, dito na siya sa part na to. Yun. Mababa na yung strength natin. Yan na yung FCR SX. Okay? Sige. Laban mo yan. So, tingnan natin. May example na tayo dito. Let's see it lang ha. Baka meron pang mga discussions eh. Ay, ituloy na natin yung discussion ng concepts bago tayo mag-problem solvings. As you can see, madali lang naman i-gets yung concepts, di ba? Basta may formula. Problema natin kapag hindi given eh. So, given naman. Kaya ang kailangan nyo intindihin paano i-apply si formula. Eh, napakasakit niya. Nandiyan na yung formula. Hindi mo pa alam paano gagamitin. So, aralin. So, ito naman, para to sa doubly symmetric I-shape, compact yung web, pero, non-compact or slender yung flange. Kanina, compact yung web, compact yung flange. Pero dito sa case na to, doubly symmetric I-shape, bent about their major axis, compact ang web, pero yung ating flange ay hindi. So you guessed it, tama ka, mag-fill na yung flange, kaya dapat may kasama sa design natin yung flange. Mako-consider sa design. Okay? So, sa case na to, on top of, di ba? Yung nakuha natin kanina, sana yan? Ito. Itong MN and ito, yan, kasama yan para sa case na to. Sabi dyan, no? For lateral torsional buckling, section 506.2.2 shall apply. Okay? So,
So, ibig sabihin, sa case na to, kukunin mo yung 506.2.2. Hindi nakasama yung 506.2.1 ha, yung yielding. Okay? Hindi nakasama. Bakit, sir? Kasi ang ating web or ating flange ay non-compact, hindi na natin magagamit ng buo yung ating beam. Yun kasi ang problema kapag non-compact or slender, di ba? Kasi yung certain part ng ating beam, napakahina niya sa bending. Kasi nga, hindi nga, ito yung ano mo, ito yung flange mo. Lagyan mo ng konting load, babaloktot. So, hindi mo magagamit ng buo yung strength ng beam. Kaya ayaw natin ng non-compact. So, hindi mo na i-consider yung failure sa yielding. Ito na lang. The MN shall be the lower according to the limit states of LTB and compression flange local vacuum. Yung para sa LTB, ito na yung kanina. Yung 506.2.2 kasi kasama yon. And then, kukunin mo din yung para sa 506.3.2, then i-compare mo yung dalawa. Okay? Kunin mo yung kanina, plus yung ngayon, compare mo sila. Yung mas mababa, yun yung M sub N. Ay, ganun ang diskarte natin ha. So, nadagdagan talaga. Ganun talaga yan. Natanggapin na natin. So, ito yung formula. So, Mn is equal to Mp minus Mp. Itong mga FYSX, makikita nyo naman sa properties yan. Okay? So, hindi ko na isa-isahin kasi ang dami ng mga properties na yan. So, research nyo na lang on your own. Multiply natin sa lambda minus lambda P sub F minus lambda RF minus lambda PF. Okay, ano yan? Yung lambda P is the limiting slenderness for a compact flange. Okay? Yan. Galing sa table 502.4.1. So, saan po yan, sir, makikita? Flashback tayo. Saan yun? Yun, no? You know? Yun. Limiting. Lambda P, lambda R. Okay, so dyan kukunin yan. Kaya dapat sa ulit talaga yan. Kung hindi naman given. Kung given, hindi thank you. Yan. So, kukunin nyo lang yan galing sa table. Ano po itong lambda? Ito yung actual. You know? Para sa flange, di ba? BF over 2TF. Okay? So, ibig sabihin ng lambda PF, ito ay para lang sa flange. Yung lambda R, para lang sa flange. Flange. Okay. So, i-check mo. For section with non-compact. So, i-check mo muna kung ang flange ba ay non-compact. Okay, ito yung gagamitin. And also, di ba meron pa nung nakaraan, sine-check din natin kung slender. Kapag non-slender, pero non-compact, ito yon. Kapag non-compact, tapos slender pa, ito yon. Okay, so sana malinaw ha. Dami kasi, ganun talaga. Ulitin natin ha. Kapag non-compact, tapos non-slender, so hindi siya slender, ito yon. Yung flange yung kukunin mo. Kapag yung flange natin ay slender na, tapos non-compact pa, ito yon. Okay? Kukunin mo pa rin to. Testing mo lang. Kung ano yung mas mababa, siyempre, yun ang gagamitin natin. Okay. So, K sub C, yung K sub C doon, is equal to 4 over square root of H over T sub W, and shall not be less than. Ayan. Ito ha. Ingay ng truck. Dami kasing truck na nadaan dito. So, shall not be taken less than 0.35 or greater than 0.76. So, sir, anong gagawin kapag less than or lumagpas sa 0.76? Eh di, yung gamitin mo yung 0.76 na. Ibig sabihin, upper limit natin si 0.76. Kapag lumagpas dyan, hindi na yon, discard na, 0.76. Kapag mas mababa ng 0.35, discard na yon, 0.35 ang gagamitin. Okay? Ganun lang ha? Okay. Meron pa ba? Yo. So, summarize natin yung moment strength. Okay? So, yung procedure ng pagko-compute ng nominal moment, ito ay para sa analysis. Okay, anong ginagawa natin? Determine whether the shape is compact or non-compact. I-check mo yung flange and web. Kung sakali na siya ay non-compact,
i-check mo na din kung siya ay slender or non-slender. Hindi na nakalagay dito, pero tandaan mo yung sinabi ko. Bakit? Kailangan mo yun dito, di ba? Kailangan mong malaman kung slender, so isama mo. Yan. Kung non-compact. Kung compact naman, forget everything here, dun ka sa 506.2.2, yung kanina. Kasi para lamang sa compact yun. I know this is a lot of formula to take on, but wala tayong magagawa. Yun talaga. CE tayo eh. Tayo mag-aaral nito eh, wala nang iba. So, sakaling LB is less than L sub P, walang LTB, ito na yan. So, screenshot yun na lang, although nasa book naman yan, para mas madali nyo maalala yung mga step. Kasi ito na yung step by step, specifically. So, get the MN, if LB is less than L sub P, walang LTB. Kapag yung L sub P is between, yung L sub B is between ng L sub P and L sub R, this is the formula. And wherein FCR is this one. Ang haba talaga, no? Tawag pa namin dito, Jessica Soho, yung JC SXHO. So, ang dami niyan. If the shape is non-compact because of the flange, right? So, ito yung gagamitin nating formula. Okay, idadagdag mo. Hindi pala gagamitin. I-check mo pa rin sa LTB. I-check mo pa rin siya dito. Tapos, i-check mo na rin siya para sa flange. Okay? Yung mas mababa, yun ang gagamitin. Okay. Yan, ito na yan. Dinagdag niya pala. Okay. So, hopefully, nagkaroon ko na ng ideya paano ang discarding gagawin natin dito. Okay? Meron pa ba? Hey, dami pa. Ang dami guys. Ang dami. Yan. Ito para sa shear. Ito naman ay dadaanan natin yan later on. So, after ng beam, hapyawan natin yung shear and yung deflection. Ay, pahahapayaman lang natin. Dami niyan, di ba? Sige, magsasolve na tayo ng mga sample problems, probably dun sa next lesson natin. Okay, so for now, magkaroon na kayo ng idea sa concepts. So, although pwede naman kayo mag-advance study ng formula if you want. Yan. Pero dahan-dahan tayo, dahan-dahan. Yan. Sige, so thank you so much, class, for listening. See you next video. GG. Taps. Meron pa palang karugtong. So, very quick na lang. Very quick. So, as you can, baka matanong mo pala, sir, bakit walang compression? Walang compression web yielding. Diba na-discuss natin yung failure ng lateral, LTB, ng flange, ng web. Meron po. Okay? Meron sa NSCP. Kung sakaling kakailanganan natin sa exam, ilalabas natin yon. So, as I have said, ibibigay ko naman yung formula. Kaya nga sinend ko na sa inyo yung file so that you can browse yung formula for that. Kasi ang dami talaga. Honestly, hindi talaga natin makakover lahat ng cases. Makakover natin yung possible na scenario, yung madalas mangyari, yung flange, and yung para sa buo, yung LTB. Yung web naman, although may chance na mag-fail, madalang naman yan. Okay? Madalang naman mangyari itong web backlink na yan. It happens, of course. Pero madalang kasi yung mga I-shape na yung web is non-compact. But if ever na magamit to, or si web ang mag-fail, ibibigay naman yung formula. So if you are curious about the formula, so hanapin nyo lang yung 506.4.1. Karugtong yan, nasa kasunod yan ng, saan na ba yan? Okay, ito diba ay nasa 506.3.2. Okay, para sa compression flange. Para sa compression web, nasa 506. Saan na yan? Nasa 506. Yan, 506.4. Okay? Ayan. So, 506.4. So, hanapin nyo na lang. So, ito na, tapos na to. Finish na to. Promise. So, yan. See you next meeting.